Matamis ang ngiti ni Sofia habang inilalagay ang huling layer ng kanyang lipstick. Nang matapos, pinagmasdan niya ang sarili niya sa kanyang vanity mirror. May blush on siya at hindi kakapala na makeup. Tanging sa lipstick lang siya bumawi. I know, I look gorgeous. Hindi mo na ako matitiis, William. Ngumiti ang babae sa salamin bago bahagyang tumayo at inispray ang seductive perfume niya sa katawan. Dahil nga, ito ang second anniversary nila mag-asawa, nagluto pa si Sofia. Nilagyan niya rin ng candlelight ang paligid ng area kung saan nakalagay ang lamesa. Nang matapos, hindi pa rin nawawala ang ngiti niya habang tinitignan ng cellphone. At ang pintuan ng kanilang malaking mansyon kung parating na ba ang kanyang asawa. Halos kalahating oras nang nakatayo si Sofia at unti-unti nang natutunaw ang mga kandila. Kaya naman, nilapitan niya ang mga ito at pinatay muna. Naupo na rin siya dahil sa ngalay na nararamdaman. Naalimpungatan ng babae nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan. Mula sa pagkakapataw ng ulo niya sa mesa, agad siyang napaupo ng maayos at agad inayos ang buhok na kumalat sa kanyang muka. William, ba't ngayon ka lang? I texted you, di mo pa na-receive? Malamig na tingin ang binigay ng lalaki kay Sofia. Umayos siya bago tumingin sa mga pagkain na inihanda nito na ngayon mukhang malamig na. I'm busy. Mabilis naman itong pinutol ng babae at agad lumapit dito para hawakan ito sa braso. Then let's eat. I know na sa sobrang busy mo hindi ka na nakakakain. Pero isang walang buhay lang na tingin ang itinapon nito sa kanya. I'm not hungry. I just want to get rest. Ito lang ang sinabi ng lalaki bago nito alisin ang kamay ni Sofia sa braso at lampasan ang lahat ng inihanda niya. Habang pinapanood niya ang unti-unting paglayo ng kanyang asawa, para rin unti-unti nitong winawasak ang kanyang puso. Hindi naman ganito noon si William Flores. Schoolmate sila at una niya ito nakilala nang may nambubuli sa kanya. Ito ang tagapagligtas niya. Habang tumatagal, naging malapit sila sa isa't isa at naging magkaibigan. Lumalim tuloy ang paghanga ni Sofia dito. Kaya naman sinabi niya sa mga magulang na ito ang gusto niyang pakasalan. Ayaw ni William. Dahil alam niya sa sarili na hindi naman siya ang gusto nito. At dahil na rin may fiancé ito that time. Ngunit nang takutin ito ng lolo niya na babawiin lahat ng mana at tuluyang itatakwil, tikom ang bibig nitong pinakasalan siya. Ang akala ni Sofia, magiging masaya siya. Pero ito na ata ang pinakamaling desisyon niya sa kanyang buhay. Dahil sa loob ng 2 taon na yon, hindi man lang siya hinagka ng asawa o kahit masuyong hawakan man lang. Para ba siyang kinasusuklaman nito? Oh, I guess I will eat it all. Mahinang aniya bago umupo sa harap ng mga pagkain at sinimulang kainin ito. Habang tahimik nang umunguya si Sofia, pakiramdam niya, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib at bawat pagsubo niya, tila nagpapalala ng pait na nararamdaman niya ngayon. Pero pilit niyang nilulunok ang mga ito kasama ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Bigla niyang narinig ang marahang yabag ni William pababa ng hagdan. Agad na napatigil ang babae sa pagkain. Bago nagtaas ng tingin, umaasa na baka babalikan siya nito. Pero imbis tumigil, diretso lang naglakad ang lalaki patungo sa kusina ni hindi man lang siya pinansin. Dahil doon, napasandal si Sofia sa kanyang upuan.
habang pinipilit na kontrolin ng mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi niya na napigilan ang sarili niyang emosyon. Tumayo siya bago siya tahimik na lumapit sa lalaki. William. Mahina niyang tawag na halos pabulong na. Hindi tumigil ang lalaki sa pagkuha ng baso ng tubig, pero bahagya itong lumingon. Sa unang pagkakataon, nahuli ni Sofia ang isang tila pag-aalinlangan sa mata ni William. Ngunit mabilis din itong naglaho. Pwede ba tayo mag-usap? Buong tapang niyang tanong. Pilit pinipigilan ng boses na manginig. Anong kailangan mo, Sofia? Malamig na tugon ni William habang ibinababa ang baso na ngayon ay wala ng laman. Napalunok siya habang pilit na iniipon ang natitirang kanyang lakas ng loob. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko, Sofia. Alam mong hindi kita gusto simula nung umpisa. Walang kagatol-gatol na sumagot si William na para bang matagal na nitong pinag-isipan ang isasagot sa kanya kung sakaling magtanong siya. Halos mabasag ang puso niya sa bawat salita ng asawa, pero pinipilit niyang wag ipakita ang sakit. Hindi siya sumagot. Sa halip, bahagya siyang umiti kahit ramdam niya na tila napakalayo ng ngiting yun sa kanyang tunay na nararamdaman. Thank you for your honesty. Bulong niya bago dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad pabalik si Sofia sa dining area, saglit siyang natigilan bago niya tinignan ang kanilang mga wedding photos na nakasabit sa dingding. Isang nakangiting si Sofia at isang walang emosyong si William. Marahan siyang napailing habang patuloy na pinipigilan na pumatak ang kanyang luha. Happy anniversary. Bulong niya sa sarili. Bago tahimik na pinatay ang mga ilaw sa dining area at iniwan ng malamig na hapunan na siyang naging saksi sa kanyang tuluyang pagkabigo. I mean, 2 years is enough. Hindi naman ako martir, no? Ano yun? Hihintayin ko pa umabot kami sa 10th wedding anniversary? Ni hindi man lang niya ako tinatapunan ng mapagmahal na tingin? Naiinis na reklamo ni Sofia sa mga pinsan niya na talaga namang nag-effort pang bumiyahe papunta sa Manila para masamahan lang siya sa club. Hindi ba? At in love na in love ka sa kanya, then suddenly gusto mo na ng annulment? Ngumisi lang siya sa pinsan niya si Tyrone bago muling nilagok ang alak. I still love him. Nararamdaman niya na ang pagkalat ng alcohol sa kanyang sistema. But I still love myself even more, no? Ano yun? Hindi na nga niya ako mahal. Mawawalan pa ako ng pagmamahal sa sarili ko. All I have is my self-respect and I don't want to lose it while pushing myself to make him love me. Natahimik ang mga pinsan niya. Kasunod ay ang malakas na pagpalakpak ng mga ito. Wow! Cos! You look more beautiful when you're strong like that. Whatever your choice is, we will always in your back. Anang pinsan niyang si Summer. 2 years. And not martyr? Sinamaan niya ng tingin ng pinakatahimik sa kanilang magpipinsan na mukhang ginajudge pa siya. Si Thea yon. I know naman kung anong sasabihin mo. But I tried, okay? I tried to make him fall for 2 years. Halos pabulong na lang ang boses niya sa huling sinabi. Fine, fine. Let's just drink. Anang mga ito bago itinaas ang wine glass para sa isang cheers. You should sleep na, okay? Halos pasigaw na boses ni Summer habang binibili na nito si Sofia. Papikit-pikit na lang silang magpipinsan at halatang mga lasing na talaga. Yeah, go and be careful. Natatawa pa siya habang inaalalayan ng mga bodyguards ang mga pinsan niya pabalik sa mga kotse ng mga ito. Samantalang,
Hindi naman napantay ang paglalakad niya nang tuluyan siyang pumasok sa mansyon. Oh, my cold husband. Why are you drinking here alone? You should go to the club like what I did. Natatawa pa siya. Kahit na malabo na ang paningin niya, nang tuluyan siyang makalapit sa mukhang lasing na rin na si William. Is that your reason for coming home late? Hindi mabosesa ng babae ang galit sa boses nito o ang malamig nitong tono, kagaya na nakasanayan niya. Sa halip, pag-aalala ng ibabaw sa tono nito. So what? You're always coming home so late. But I didn't comment about it. Alam niya sa sarili niyang lasing na siya. Ngunit mukhang mas lasing ang kanyang asawa. You are mine, Sofia. May diin ngunit may bahagyang lamlam sa boses nito. Kung nasa katinuan siya, habang walang sapaw ng alak ang kanyang utak, kikiligin siya. Ngunit ngayon na nasabi niya na sa mga pinsan niya ang lahat ng hinanaing niya, parang wala na itong epekto sa kanya. Di mo nga ako mahal. Selfish ka pa. Nasa iyo na lahat. Mariing saad niya bago tumalikod. Pero bago pa siya magtangkang umalis, mabilis na nahila ni William ang kanyang kamay at sinalubong nito ang kanyang labi ng mainit na halik. Gustong kumawala ni Sofia. Gusto niya itong sampalin, suntukin at husgahan. Pero dahil ito ang unang pagkakataon na natikman niya ang halik nito, para bang kinakain siya ng langit at lumulutang sa ere ang kanyang kaluluwa. Mas lalong lumalim ang halik na yon, hanggang sa naramdaman niya na ang masuyong paghaplos nito sa kanyang bewang. Ito ang una. Kaya hahayaan niya muna ang sarili na mahulog ng tuluyan sa maiinit na haplos ng kanyang asawa. Ito na rin ang huli. Dahil buo na ang desisyon niya. Masakit ang ulo ni William kinabukasan. Habang nakapikit, hinilot niya ang sentido. Habang ang isa niyang kamay kinakapa kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Ngunit nang wala siyang maramdaman na katabi, agad na napamulat ang lalaki. At ang tanging bumungad sa kanya, isang folder. Mabilis niyang binuksan yon. At bumulaga sa kanya ang annulment papers. At pirmado na yun ni Sofia. No! No! Mabilis siyang tumayo at isinuot ang bathrobe. Bago niya hinagilap ang kanyang cellphone. Lock every main gate. Don't let Sofia leave the mansion. Napasinghap naman ang lalaki sa kabilang linya. Pero umalis na po si Madam kanina pa 4:00. Nang lumabas siya ng kwarto, bumungad sa kanya ang isa sa mga kasambahay. Sir William, umalis po si Madam bago magbukang liwayway. Inutusan niya kaming wag na kayong istorbohin. Napakuyom ang kamao ni William, ramdam ang galit at pagsisisi sa sarili. May sinabi ba siya? May iniwan bang iba maliban sa annulment papers na to? Umiling ang katulong bago ito nagpaalam. Mas humigpit ang pagkuyom ng kamao niya at iniisip kung saan pwedeng pumunta ang kanyang asawa. Pero hahanapin niya ito. Ibabalik para magpaliwanag dito. Sinuklay ni Sofia ang buhok niya, gamit ang mga daliri, bago hinarap ang pinsan niyang nakaluhod sa harap niya habang nakayuko, at ang kanyang quadruplets na naka-forward ang mga kamay. Sophie, we were just enjoying. Bago pa man matapos si Tyrone na sinasabi, sinamaan niya na ito ng tingin. Kaya naman natutop ito ang bibig bago bumalik sa pagyuko. Mommy. Tinignan niya ang kaisa-isang babae sa kanyang 4 na anak. Ang mata nito, may bahagyang luha at nagpapapi eyes pa habang nakanguso. Nope. Don't use that eyes on me. Ibinaling niya ang naiinis na tingin sa kanyang pinsan na mas matanda pero daig pa sa kapilyuhan ng mga quadruplets niya. How many times do I have to tell you no sneaking out?
But titas and titos are with us. Pinagtaasan ni Sofia ng kilay ang panganay niyang anak. Yes, and? You are only 5 years old. At isa pa itong matatanda niyong uncle and aunties. Ngumusto si Summer na para bang nasaktan. Wow, matanda talaga. Umirap siya bago inilabas ang cellphone. At ipinanood pa sa mga ito kung paano tumakas sa mga ito sa mansyon habang kumakaway pa sa kamera. You're right. My mistake. Childish pala. Sofia, we just want to let them experience something fun. Isa ka pa, Thea. Kasama ka rin sa may kasalanan. So just stay in your position. Tumalikod siya at hinila ang swivel chair bago umupo doon at nagdikwatro sa harap ng mga ito. Mommy, when will we stop? Nagkibit balikat lang siya bago kunwaring pumikit. We are sorry, Mommy. We promise that we will never sneak out again and we will promise that we will paalam to you po. Unti-unting umusbong ang pinipigilan niyang ngiti. Dahil sa nagpapaawang boses ni Sean, ang pangalawa niyang anak. Muli niyang pilit pinipigilan ang ngiti sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. Hinayaan niyang magtagalang katahimikan habang nakapikit siya. Tila nagbumuni-muni sa sasabihin niya. Pero ang totoo, natatawa na siya sa drama ng kanyang mga anak at pinsan. Okay, so sino ang nagpasimuno sa pagtakas niyo ha? Tanong niya, nang muli niyang idilat ang mga mata at itinaas ang isang kilay habang nakatitig sa mga ito. Ang lahat nagkatinginan at unti-unti tinuro ng kanyang quadruplets ang kanilang mga tito at tita. Nanlaki naman ang mata ni Tyrone at ito ang unang nag-react. Uy, wait lang, ako agad. Anitong nagulat habang nakatingin sa mga bata. Tyrone, kasama ka sa no sneaking out na sinasabi ko, di ba? Fine. Sabi ni Tyrone at napakamot sa ulo habang nagpapakit na parang bata. Mommy, sorry po talaga. Hinging pa umanhin naman ni Sarah, gamit ang pinakakaawa-awa nitong boses. Tumikim si Sofia bago niya inangat ang isang kamay para patahimikin ang mga mahihinang bulong-bulungan. Ayan ha, apology accepted for now. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa mga ito. Pero tandaan nyo, patuloy niya habang siniseryoso ang tono, kahit ang mga mata niya may lambing na nanunukso. Kapag nahuli ko kayo na nagtangka ulit na lumabas na walang paalam, next time, house arrest kayong lahat. Promise po, Mommy, di na po mauulit. Sambit ng isa sa quadruplets niya na si Winston at agad namang sinundan ng sabay-sabay na paghingi ng sorry mula sa mga pinsan niya at mga anak. Tuluyan ang napangiti si Sofia na tila natatawa dahil sa kapilyuhan ng itsura ng mga taong nasa harap niya. Good! Ngayon, let's go sa kusina at magmerienda tayo under my supervision. Sa loob ng 6 na taon, hindi na mahina si Sofia Ross. Hindi na siya ang dating babae na kapag naririnig ang pangalan ni William Flores, halos maglaway sa kilig. Ngayon, may sarili na siyang pangalan at may sariling kumpanya. Ginamit niya ang yaman ng pamilya nila para i-block lahat ng information tungkol sa kanya para hindi na siya mahanap pa ni William. O kung hinahanap pa talaga siya nito. Sofia had become a woman of strength and resilience. Natutunan niya maging matatag. Hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang mga anak. Ang 4 niyang malalambing na anak. Makukulit, oo, pero mapagmahal. At ito ang nagbibigay ng kulay sa bawat araw niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, she finally felt ready to face her past. Nang matapos ang mainit na gabing yun, umalis siya ng walang paalam.
Dahil kung makikita niya pa ang mga mapanlinlang na mga mata nito, bibigay na naman siya. Samantalang ginawa din naman ng mga pinsan niya ang lahat para hindi siya mahanapan nito. Lalo na nang malaman nilang nagdadalang tao siya. Ang kanyang quadruplets na naging daan para mas mahalin ni Sofia ang sarili. Ang mga ito ang naging dahilan kung ba't mas pinili niya ang sarili kaysa sa kahit ano pa mang sakit. 6 na taon na ang lumilipas, pero ramdam na ramdam pa rin ni William ang lumalaking kawalan sa puso niya. Sa kabila ng lahat ng business accomplishments niya at iba pang opportunity bilang isang business tycoon, palagi pa rin nahuhulog ng hindi inaasahan ang isip niya kay Sofia. Madalas niyang makita ang kanyang sarili na nananatili sa katahimikan ng kanyang opisina, his fingers tracing the edge of a framed picture on his desk. Ang wedding picture nilang mag-asawa. Nakatayo sa tabi niya si Sofia, napakalawak ng matamis at genuine itong ngiti, na para bang ito ang pinakamasayang tao sa buong mundo dahil siya ang katabi nito. Pero naalala niya kung paano niya halos hindi man lang pinapansin ang presensya nito noon, na para bang isa itong hangin. Nang gabing yun, nag-iisa siyang nakaupo sa loob ng kanyang opisina. Nakadim ang bawat ilaw. Umiikot na isang baso ng whiskey sa kanyang kamay, habang nakatitig sa skyline ng Manila. Simula na umalis ito, doon niya naramdaman ng labis na panghihinayang. Walang araw na hindi dumadalaw sa kanyang isipan ng dating asawa. Kung sana lang hindi ko siya pinabayaan nun. He muttered to himself, the weight of the words settling heavy in the room. Ngayon niya lang napagtanto ang nararamdaman niya. How had he missed the warmth she brought into his life? Nandoon ito palagi sa tabi niya, showing up at his meetings na may dalang packed lunch, tahimik na nagdadala sa kanya ng kape sa tuwing may mga late night meeting siya. Palagi siya nitong hinihintay sa pag-uwi, kahit pa wala itong kasiguraduhan kung anong oras siya uuwi. Yet, he had taken all of it for granted. Lahat ng ginagawa nito ay para sa kanya, para magampanan pa nito ng maayos ang pagiging asawa sa kanya. Pero anong ginawa niya? Ngayon, ramdam na ramdam niya ang malaking pagbabago sa buhay niya magmula nang umalis ito. Ang bawat bahagi ng kanyang buhay, tumahimik, walang sigla. Napapatanong tuloy siya sa sarili na kung inalagaan niya ba ito, aalis kaya ito? Na kung pinahalagahan ba niya ang pagmamahal nito, aalis ba ito? Bakit ba hindi ko siya hinabol? Mahinang tanong niya. Mabobosesa ng labis na panghihinayang. 6 na taon na ang lumipas at hindi pa rin niya maintindihan kung saan nagkamali ang lahat. At alam niyang walang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Naaalala niya ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Isang ala-alang malabo. Dahil na rin sa alak na nainom niya noong araw na yon. At nang mapagtanto niya lahat, wala na ito. The thought growed at him. She had been his wife, yet he had treated her like a stranger. Now she had disappeared, leaving nothing but the ghost of her smile in his memories. Sofia. Mahinang bulong niya sa pangalan nito. Ramdam niya ang pait sa puso niya. Dahil sa maraming taon na, iginugol niya para hanapin ito. He hired private investigators, called old contacts, pulled every string he could. Pero parang ayaw talaga magpakita nito. Para bang ayaw na talaga nitong balikan siya. He took another sip of his drink. The warmth doing little to ease the cold emptiness in his chest. If I could only see her again, I'd do things differently. I'd tell her how much she mattered to me. Pero sa ngayon, walang ibang naiwan sa kanya kundi bigat ng kanyang pagsisisi.
Iniisip ko magkakaroon pa ba siya ng second chance para maitama ang mga bagay-bagay. Nakatayo si Sofia sa harap ng malaking glass wall ng kanyang mansyon. Nagpakawala siya ng mabigat na buntong hininga habang tinitignan niya ang mga naglalarong anak sa labas. Tumatawa at nagtatakbuhan ng mga ito. "It's time," she said. Naisip niya ang oras na para sabihin sa mga anak ang tungkol sa kanilang ama. Isang lalaking kilala lang nila sa mga kwento niya tuwing gabi. Nang pumasok siya sa kwarto, sinimulan niya ng mag-impake. As she folded the little clothes and packed their toys, she felt mixture of emotions. Excitement, takot, at ang bahagyang pagdududa kung tama ba ang desisyon niyang bumalik sa Pilipinas. Pero sa bawat tiklop niya ng mga damit, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan niyang harapin. Ang pagsasabi sa mga anak ng katotohanan tungkol sa kanilang ama. Ang lalaking matagal niya nang iniwasan. "Mommy?" Tugon ng kanyang panganay. Sabay abot sa kamay nito. "Saan tayo pupunta?" Ngumiti siya at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. "Sa lugar kung saan ako lumaki, anak. Sa lugar kung saan nandoon ang daddy niyo." Agad nagtaka ang mga bata na bahagya pang hinihingal sa pagtakbo ng mga ito. "Our dad?" Tanong ni Winston, habang ang bunso naman nakatitig sa kanya. Tila nag-aabang ng kasagutan sa tanong na hindi nila masyadong uunawaan. Itinigil muna niya ang pag-iimpake at marahang hinawakan ang mga kamay ng mga anak bago naupo sa gilid ng kama. "Oo mga anak, it's time for you to know about him. Makikilala niyo ang dad niyo, ang lalaking matagal na naging parte ng mga kwento ko." "Si Daddy? He's like a hero, right, Mommy?" Tanong ni Sean as he clutched a small stuffed toy in his hands. "Yung strong and brave kagaya na nakikita sa movies?" Napatawa ng mahina si Sofia. Medyo naaliw sa inosenteng interpretasyon ng kanyang mga anak. "Well, he's strong in his own way. Hindi siya laging perpekto pero mahal niyo po siya, no?" Putol ni Sarah. Ipinilig nito ang ulo habang pinag-aaralan ng mukha niya. Her question caught her off guard. Pero matamis siyang ngumiti. "Mahal ko siya, noon," she admitted. Her voice quiet. "Pero nagkahiwalay kami sa maraming dahilan. Hindi ko naisip na magkikita pa kami ulit. Pero ngayon, ready na akong harapin siya." Nagkatingin na naman ang quadruplets bago nagliwanag ang mga muka. Talagang mukhang excited ang mga ito. "Gusto po namin siyang makita, Mom," saad ni Wilbert habang tumatalon-talon pa sa kama. "Then we will tell him that you wanted to see him." "Opo, Mami, baka po siya talaga yung hero," dagdag ni Sean. Nagniningning ang mata nito sa excitement. Mahina siyang natawa at niyakap ang mga ito. "Well, di ko alam kung magiging hero siya kagaya ng iniisip niyo. Pero sigurado ako magiging masaya siya na makilala kayo." In her heart, Sofia knew she had no idea how William would react or how she would even face him again. Ang pag-iisip na makita ito pagkatapos ng lahat ng taon, pagkatapos ng lahat ng mga emosyon na inilibing niya, it made her both nervous and hopeful. Yet, as she watched her children, innocent enthusiasm, she knew one thing for certain. Sana magustuhan niyo siya, mga anak. At sana magustuhan niya kayo. Bagaman kinakabahan, napuno si Sofia ng tapang.
She is ready to face the man she left behind and show him the life she had built on her own. Bukod doon, gusto niyang magkaroon ng peace ang kanyang sistema. Sure na yan Wala nang atrasan Puro tangulang ang isinagot niya sa mga pinsan na ngayon ay kausap niya sa video call. Yeah, and bibisitahin ko rin ang mga lupa ni Mommy sa Batanes. Nagbigay ng kakaibang tingin si Thea pero hindi ito nagsalita. Okay. Just alert us. Para naman masundo namin kayo sa airport. Uncle, we are going to the Philippines. Bigla na lang sumulpot galing sa kung saan ang quadruplets at tuluyang inagawang tablet sa kanya. Kaya naman wala siyang nagawa at hinayaan ang mga ito. But what about the latest investments this month? Seryoso at malamig ang boses ni William habang hinihintay ang isasagot ng kamiting niya ngayong araw. Alam ng lahat na hindi siya nagpapalampas ng kahit maliit na detalye sa negosyo. Nasa isang 5-star restaurant sila at dito ang majority votes ng mga ito para ganapin ang meeting. Our plan is not to make any investment this month, sir. Sagot ng isa sa mga kasama niya. Kabado ngunit pilit pinapanatili ang pagiging kalmado. We are planning to create new projects. Tila nabingi-bigla ang lalaki ng aksidenteng makita ng kanyang mga mata ang napakapamilyar na muka. Nakasuot ito ng silhouette silk pink dress habang ang mahaba nitong buhok nakalugay at ang bawat hakbang tila nagbibigay liwanag sa paligid. May maliit na ngiti ito sa labi at sa di mabilang na beses naisip ni William na yun ang pinakamagandang ngiti na kanyang nakita. Hindi niya alam pero para bang bumagal ang paggalaw ng mundo. Malaslo mo kahit ang paggalaw na hinahangin na buhok nito. Tumayo si William dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil doon, napatingin sa kanya ang kasamahan niyang nagtataka. Ngunit wala siyang pakialam. Ang mundo niya tila muling umikot, pabalik kay Sofia at ang damdamin niyang matagal nang nakatulog ay para bang nagising muli. Sofia? Tanong niya. Halos pabulong. Pero puno ng kaba at saya ang boses niya. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang damdamin na 6 na taon niyang hindi naramdaman. Nang lumabas sa restaurant ang babaeng sinusundan niya ng tingin, hindi na siya nagpaalam pa. Mabilis siyang tumakbo para lang maabutan ito. Mr. Flores. Nang makalabas sa restaurant, nagpalingalinga si William. Sinusubukang hanapin si Sofia. Please, let me see you again. Halos desperado na ang boses niya habang bumubulong sa sarili. Kas, dito! Nang marinig ng lalaki ang pamilyar na boses, sinundan niya yon. Doon niya nakita si Tyrone na kumakaway sa babaeng nakatalikod na ang damit. Parehong damit na nakita niyang suot ni Sofia. You guys didn't even wait for me. Gusto niyo ba palhodin ko na naman kayo? Tuluyang nagwala ang puso niya dahil lang hindi mukhang pamilyar kundi ang boses nito. Nagpakawala siya ng kinakabahang buntong hininga bago naglakas ng loob. Sofia! Dahil doon, natigilan ang babae. At nang dahan-dahan itong humarap, walang awat ang pagbilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito nagpapigil. Kahit pakiramdam niya matutumba siya, dahil sa panghihinang nararamdaman ng kanyang tuhod, nagpakatatag siya at buong lakas na lumapit. Bakas ang gulat sa mukha nito pero may bahid na parang inaasahan nito na magkikita sila. Where were you? Yun agad ang una niyang tanong. Dahil sa hindi niya mapigil na bigat ng kanyang puso. Ang babaeng hinahanap niya sa loob ng 6 na taon, sa wakas, nasa harap niya na ngayon. Ngunit, isang nagpakirot sa kanyang puso. Nang makita niya sa mga mata nito ang ningning na parang mas masaya ito ngayon
kumpara nung mag-asawa pa sila. Hiding from you? Walang preno nitong sagot. Dahil doon parang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na pala ito gaya ng dati. Nabosesa niya ang confidence sa tono nito. I'm sorry. Cos, we're waiting. Hinarap muna nito si Tyrone na muling kumakaway at iniignora ang presensya niya. Wait lang. Inirapan to ng babae bago ibinalik ang tingin sa kanya. Nice to see you again, William. Hindi niya makapa mga bagay na gusto niyang sabihin. Para bang nakain niya ang sariling dila. I've been looking for you everywhere. Nagpakawala ito ng maliit na ngiti bago umiling. Yeah, I blocked it on purpose. Nagulat siya sa kung paano matapang nitong sinagot ang kanyang sinabi. Hindi rude ang tono nito, kundi nag-uumapaw na confidence ang kasama ng mga salita nito. Iba na talaga si Sofia. She screams power and confidence. Mommy! Naistatwa si William nang may 4 na batang excited na tumakbo palapit kay Sofia. Mukhang pinababa pa ito ng kotse ni Tyrone. Nang makita niya ang itsura ng mga ito, para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Ha? Tyrone? Nagbabantang tinignan ni Sofia ang pinsan na ngayon nagkibit-balikat lang. William. Tumayo ng tuwid ang lalaki na para bang isa siyang sundalo at major ang babaeng nasa harapan niya. Meet my quadruplets, your kids. Nang makatulog na ang quadruplets, sinenyas na ni Sofia si William na lumabas sa kwarto. Ikaw, maiwan ka dito. Inunahan mo ako sa diskarte ko? Mahina lang naman na natawa si Tyrone, habang masama naman ang tingin ni Summer dito at Thea. What? I did the right thing. Hindi na lang niya pinansin ang pinsan. Tinalikuran niya ito bago tuluyang lumabas sa kwarto ng mga anak. You did that on purpose. Ito ang unang tanong ni William na makarating sila sa balcony. Nagpakawala ng buntong hininga si Sofia bago nagkibit-balikat. Hindi mo ako mahal, William. I am not that martyr enough to stay to you. Sapat na para sa akin yung 2 taon. But when you got pregnant, ba't di mo ako kinontak? I should have known. I should have helped you. Mahina siyang natawa bago inipit ang ilang hibla ng buhok sa kanyang tenga. For what? I already filed an annulment. Hindi mo alam na may nabuo ng gabing yon. You have no responsibility on me. You despise me like that? Dahil sa tanong nito, tumigas ang ekspresyon niya. Kung maaga lang ako natauhan, walang mabubuo. Wala kang magiging responsibilidad sa akin. You didn't throw a single look to me when I am virgin and all? Paano pa kaya kapag kasal pa rin tayo at may mga anak na? You will cheat on me. Or I could love you more than anything in this world. Natigilan siya. Ang akala niya handa na siyang kontrahin lahat ng bawat salitang ibabato nito. I could love you, Sofia. I could have, if only you let me. Malumanay. Ngunit may kung anong kakaiba sa boses ni William. Habang hindi pa rin ito matanggal ang tingin sa mga mata niya. You never gave me the chance to prove myself. Umiling si Sofia. Pilit tinatago ang pangangatog sa kanyang boses. It was 2 years, William. Kung talagang mahal mo ko, hindi ko sana kailangang hintayin. I didn't want to spend my life hoping, praying, only to end up getting hurt and disappointed. I get it, Sofia. I failed you. I know that now. Pero hindi ibig sabihin, wala na akong karapatang makabawi. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya maging mabuting ama sa mga anak natin. At possibly, to you. Napanganga siya sa sinabi nito. Ngunit agad din niya pinikit ang mga mata at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na ganon kasimple, William. 6 na taon ako namuhay malayo sa'yo.
I built a life for myself, for our children, without you. And yet you're here. Sagot nito habang humahakbang palapit sa kanya. Halos wala nang espasyo sa pagitan nila. If you truly moved on, you wouldn't be here in this balcony with me, talking about what went wrong. And you wouldn't be looking at me. Natigilan siya. Ramdam ang kabog ng puso niya habang tila hinihigop siya ng tingin ng lalaki. Pero hindi siya magpapadala. Mabilis na tumalikod siya bago tumingin sa malayo at pilit iniiwas ang tingin sa lalaki. I'm here because of our children, William. They deserve to know you. I'm not here for me or for us. Tahimik na tumawa ang lalaki na halos hindi ito makapaniwala. Fine, let's say you're here for them. Pero hindi ba pwedeng bigyan mo rin ako ng chance? A chance to know you again? To love you properly this time? Napabuntong hininga si Sofia. Pilit pinapakalma ang sarili sa gitna ng emosyon na bumabalot sa kanya. And what if I don't want to risk it again, William? Tanong niya na halos pabulong. Marahan itong hinawakan ng kamay niya kaya naman. Naramdaman niya ang init ng palad nito na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Then let me be the one to take that risk, Sofia. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kasakit. Just don't push me away this time. Biglang natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig nila ay banayad na ihip ng hangin at malalim nilang paghinga. Sofia, I know I hurt you. I realize now how much you've endured because of me. Napatingin siya dito. Ang mga mata niya punong-puno ng pag-aalinlangan at lungkot. It wasn't just about the hurt, William. It was the emptiness. The feeling that I wasn't important enough for you to even try. Huminga ng malalim si William at inilagay ang kamay sa sariling. I was a fool. I thought that just being there was enough. I didn't realize how much more you needed. How much more I could have done. I regret it, Sofia. Every single moment I took you for granted. So why now, William? Ba't ngayon mo na napagtanto lahat ng yan? Because losing you made me realize what I had and what I lost. I want to be a better man, not just for our children, but for you, Sofia. I want to make things right. Please, just give me one more chance. And if I do, what makes you so sure na hindi na mauulit ang dati? Because I know what it feels to lose you. I won't ever risk that again. I promise, Sofia, I will do everything, anything, to be the father and husband you deserve. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Iniisip ang bawat salita nito. William, this isn't just about us. It's about them too. Our children deserve a father they can look up to. Then let me be that father. And maybe one day, you can see me as someone you can trust again. Tahimik na tumango si Sofia. One chance, William. One chance. Para patunayan mo nagbago ka. If you break that promise, there's no going back. Matamis itong ngumiti. At para bang nagniningning ang mga mata nito. I won't waste it, Sofia. Thank you for giving me this chance. Mula sa balcony, napansin ni Sofia ang mga batang naglalaro sa likuran ng mansyon. Tumayo siya at lumapit sa bintana upang mas makita ang mga ito. They look so happy. Bulong niya sa sarili. Bago lumabas ng kwarto at naglakad papunta sa likuran. Mommy, it's so fun! Look, I'm flying! Sigaw ni Winston habang tumatalon sa trampoline. Sumali naman dito ang iba pang kambal. Mommy, join us! It's so much fun here! Masiglang anyaya ng anak niyang si Sean
habang nakatingin sa kanya. Go on! I'll be watching here. Please, Mommy, come on. You can do it. Daddy can teach you. Ani Sarah na halata ang pagka-excited. Magluluto muna siguro ako. Bago pa man siya makatakas, marahan ang pinigilan ni William ang kamay niya at hinila siya pabalik. Come on, just try. I'll be right here to catch you. Nagpakawala siya ng kinakabahang tawa, bago tignan ng mga anak na nagtatatalon pa rin. Fine, just don't let me fall. Aniya at pinandilatan nito ng mata. Naramdaman niya ang marahang pagpisil sa kanyang kamay nito. I rather want to make you fall for me, not in the trampoline. Napataas ang kilay ni Sofia na natatawa at naiinis sa sinabi nito. Corny mo talaga. Biro niya, pilit tinatago ang kilig sa kanyang boses. Yeah, I'll accept it. Basta mapapasaya ko lang kayo. Yay, Mommy's joining! Tuwang-tuwa na sigaw ni Sarah sabay talon ulit. Halos na puno ng tawanan ng paligid habang sumasampa siya sa gilid ng trampoline na nanginginig pa rin ang tuhod. William, kapag ako nahulog dito, kasalanan mo to. Hawak kita, okay? Don't worry. Maya-maya pa, nagsimula nang tumalon si Sofia. Kaya naman sumabay na ang mga bata sa kanya. Masaya namang sumigaw si Winston. Mommy, look at me! I can jump high! Go, Winston! Ang taas ng talon mo! Masiglang tugon niya, habang nakatingin siya sa bawat isa sa kanyang mga anak. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang matinding kasiyahan na akala niya noon hindi niya na mararamdaman. Samantalang hindi naman inaalis ni William ang mga mata sa kanya. Tila aliw na aliw sa bawat tawa at ngiti niya. See, I told you this would be fun. Sabi nito habang tumalon din sa trampoline. Nagpakawala siya ng mahinang tawa. Fine, you won. Masaya nga talaga. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki na tila ba may nais iparating na hindi kailangan ng mga salita. I'll do anything to keep you smiling like this. Mahina nitong sabi. Sapat lang para siya ang makarinig. Ngumiti si Sofia at bahagyang natigilan. Bago siya muling bumaling sa mga anak na abala pa rin sa kanilang paglalaro. Sa sandaling yon, alam niyang sa kabila ng lahat na nangyari, may pag-asa pang magsimula muli. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat bilang isang pamilya. Habang lumilipas ang araw, mas lalo pang nakita ni Sofia kung paano ginagawang prioridad ni William ang mga anak. Nakikisali ito sa bawat trip na pinaplano niya para sa kanila, mga simpleng picnic, paminsan-minsang pagbisita sa amusement park, at minsan pa nga sumasama ito sa mga hobby ng mga bata tulad ng paglalaro ng soccer at pagpunta-punta sa zoo. Kahit pa awkward nung una, unti-unting natutunan ni William kung paano maging isang ama para sa kanilang mga anak. At kahit pa paano, unti-unti na ring nawawala ang pag-aalinlangan ni Sofia. Hey! Bati ni William. Bahagya pa siyang nagulat dahil nanggaling siya sa kwarto ng quadruplets para patulugin ang mga ito. At magpapahangin muna sana siya sa balcony. Hey, di ka pa natutulog? Di pa. Couldn't sleep. Tugon nito, kaya naman tumango siya at bahagya itong tinabihan sa bench. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan bago ito muling nagsalita. Sofia, I know I made so many mistakes. Napatingin tuloy siya dito at bakas dito ang seryosong ekspresyon. Alam ko naman yun, William. Di mo kailangan ipaalala pa. Pero kailangan mong marinig to. Nung kinasal tayo, I resented you. I was angry about everything. Being forced into a marriage I didn't want. Feeling trapped. I know we've been friends before that.
pero hindi ko man lang tinangkang kilalanin ka na maayos bilang partner. I didn't even try. Natahimik lang siya at hindi ito pinigilan sa mga sinasabi nito. I realized how selfish I was. When you left, I thought I'd feel relieved. Pero lumipas sa mga taon and all I felt was regret. I miss you. I missed what we could have had. Napalunok siya at pilit pinipigilang magpakita ng emosyon. I felt so alone, William. Akala ko eventually you'd see me. You'd notice how much I cared for you. Pero araw-araw ramdam ko kung gaano ka kalayo. Pati ang loob mo sa akin. Naramdaman niya ang masuyong paghawak nito sa kanyang kamay. I don't expect you to forgive me easily, Sophia. I know I hurt you, but I'm here now. I want to make things right. Not just for the kids, but for us. Hinayaan niyang manatiling magkahawak ang kanilang kamay. Hindi sigurado sa kung anong dapat maramdaman. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sophia sa Manila, kasama ang kanilang mga anak. Sa bawat sulok ng high society, usap-usapan ang kwento ng pamilya nila ni William. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao, may natutuwa, nasasabik, sa muling pagkakabuo ng kanilang pamilya. Habang ang iba naman, nananatiling mapanuri at mapanghusga. Hindi rin nakaligtas sa mga bata sa usap-usapan, lalo na't lumalabas na rin sa media ang larawan ng mga ito, kasama ang kanilang mga magulang sa mga public events. Sources confirm that Sophia Ross and William Flores are officially back together after 6 years. Sa kabila ng katanungan ng publiko tungkol sa kanilang muling pagbabalikan, nananatili silang tahimik. But the question is, will their reunion stand the test of time? Napatigil si Sophia ng pagsubo ng pagkain at napatingin kay William na seryoso nakatingin sa screen. Hindi nagtagal tahimik yung pinatayan television. Mommy, why are they talking about us? Tanong ni Sean na may halong pagka-inosente at pagtataka sa boses. Nakangiting tumingin ang babae sa anak. Sometimes people just get curious about other people's lives, anak. But don't worry, it's just words. It doesn't change anything. Pero bago pa man siya makatapos ng paliwanag, si Wilbert naman ang nagtanong. Are they saying something bad about us, Mommy? Mabilis siyang sinabayan ni William. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng asawa sa ilalim ng mesa. Don't worry about them. Wala silang alam sa totoong nangyayari. What matters is that we're together, okay? Tumango ang mga bata. Ngunit makikita pa rin sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Alam niya na kahit anong paliwanag nila, hindi pa rin may iwasang maapektuhan ang mga anak sa mga sinasabi ng ibang tao. Kinabukasan, sinamahan ni William si Sophia sa isang lunch event, kasama ang ilan sa matagal ng kaibigan nito sa industriya. Sa bawat takbang nila, tila nararamdaman ng babae ang tingin ng ibang tao. Ilang pamilyar, ang iba'y tila humuhusga. Pero sa tabi niya ay ang lalaki na tila walang pakialam sa mga ito. Marahan lang nitong hinawakan ang kamay niya na para bang wala itong pakialam sa mundo kundi sa kanya lang. Sophia! It's so good to see you again. And William, I can't believe you're back together. Bati ng isa nilang kakilala sabay bigay ng isang masiglang yakap. Nakangiting tumango si William doon. Pagkatapos may sumalubong naman na isa. Alice, it's good to see you. Nilingon sila nito na may halong pagtataka at pag-aalala sa mga mata. I have to say, there's been a lot of talk about you lately. It's not being easy in the spotlight like this, especially for the kids. Bumuntong hininga si Sophia at bahagyang tumingin kay William na humigpit ang kapit sa kanyang kamay. We're handling it, Alice. It's not easy, but we're doing our best for our children. Nagkibit balikat ito sa kanapahagikik ng bahagya. Oh no. Yes, of course.
I know that. But you know how society can be. People will always talk. But you two look good together, huh? And I hope it all works out this time. Isang pilit ng ngiti ang sagot ni Sofia. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kaibigan. Kahit pa nga, tanggapin ng ilang mga kaibigan ang kanilang pagbabalikan, hindi may iwasan ng mga mata at bibig ng mapanuring high society. Nang matapos ang event, tahimik nilang iniwan ang venue habang sinusubukan niyang hindi alalahanin ang mga narinig. Are you okay? Tanong ni William, nang lumapit ito sa kanya at dahil doon nabasag ang katahimikan ng paligid. Napabuntong hininga siya at tumingin sa mga bituin sa kalangitan. It's harder than I thought. Parang lahat na lang ng kilos natin pinupunan nila. Sophie, hindi ko hahayaan na masaktan ka dahil sa sinasabi nila. I know it's overwhelming, but you're not alone in this. We'll get through it together. I appreciate that, William. But it's not just about me. It's the kids. I don't want them to grow up hearing all these things. Alam niyang nararamdaman ni William ang bigat ng sitwasyon. Marahang hinaplos ng lalaki ang kanyang buhok. Saka inakbayan siya ng mas mahigpit. The kids are strong like you. And if they see us standing together, they learn to stand strong too. Hindi maiwasan ni Sofia nang umiti sa sinabi nito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, natutunan niyang muling magtiwala sa taong minsang sinaktan siya. At sa bawat paghawak ng kamay nito, pakiramdam niya may natitibag na bahagi ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang linggo, inasikaso ng mga tauhan ni William ang press conference na magaganap sa mismong kumpanya niya. Sir Flores, we've heard a lot about your reunion with your ex-wife after so many years. How are you handling the pressure of high society, especially with your children involved? Isang mabilis na sulyap ang itinapon ni William kay Sofia, na nasa gilid at tahimik na nakikinig. Tumango naman ang babae bago tumingin sa reporter. We're a family. And like any other family, we're doing our best to protect each other. What's important is that we're together now. Nothing else matters. The opinion of others are just noise. Kalmadong saad ni William. Isang tahimik na pagtango ang sagot ni Sofia. Nang matapos ang press conference, tahimik na bumiyahe si William at Sofia. Pareho silang tahimik, pero hindi awkward ang katahimikan na yon. Mommy, Daddy? Saad ni Sarah. Ang bumungad sa kanila habang pinaparada pa lang ang kotse. We made card for you. Oh, what's this for, sweetheart? Tanong ni Sofia sa bata. It's for you both, because you're our family. Saad naman ni Sean. Habang binabasa ng babae ang simpleng mensahe ng mga bata, napuno ng init ang puso niya. Tumingin siya kay William, na pinagmamasdan din ang kanilang mga anak na may ngiti sa labi. We're really lucky, aren't we? Yes, we are. And I don't intend to waste this chance. Whatever the world throw at us, I promise we'll face it together. Payapa ang gabi. Sinabayan nito ng napakapayapang kalooban ni Sofia. Alam niyang magulo ang mundo sa labas ng kanilang mansyon. Ngunit kahit gaano kagulo yon, alam niya kung saan siya tatakbo kung kinakailangan niya ng kapayapaan. Sophie. Nilingon niya si William na may dala na ngayong bulaklak. Ang boses nito ay malamlam, habang ang mga mata nito mapagmahal na nakatingin sa kanya. I know. There's so much history between us. So much pain, misunderstandings, regrets. Tahimik lang namang nakikinig si Sofia. Alam niyang hindi madaling pakinggan ang mga bagay na yon. Pero naramdaman niyang kailangan niya itong marinig mula sa bibig ni William. Yes, there were so many regrets. But we also have our children now. And I can't deny that they're the best part of this story.
Nakangiti si William bago nito marahang kinuha ang kanyang kamay. That's true. Sean, Wilbert, Sarah, and Winston. They're a miracle I never thought I deserved. But you, Sophie, you're a miracle too. Bumigat ang pakiramdam ni Sofia sa narinig. Matagal niyang hinintay ang mga salitang yon. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig pa niya ito mula kay William. William, are you sure about this? I mean, I'm afraid. We've been through so much. I don't know if I can go through that again. Alam niyang may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses, ngunit hindi niya ito mapigilan. Siya ang unang nasaktan at mas malalim ang sugat ng mga alaalang iniwan ni William nung una sila nagkahiwalay. I understand, but I also know that I don't want to live another day without you, without the kids, without us being family, a real one this time. What are you saying exactly, William? Tumayo si William at humarap kay Sofia. Marahan itong hinihigpitan ng hawak sa kamay niya. Tumayo si William at humarap kay Sofia. Marahan itong hinihigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si William bago lumuhod sa harap niya. Masuyo nitong kinuha ang kaliwang kamay niya at marahang hinalikan na likod nito. I'm saying, let's start fresh, Sophie. Let's leave all the pain behind. Magpakasal tayo ulit. This time, no conditions, no obligation, just love, just us and our family. Hindi makapaniwala si Sofia sa narinig. Para bang nasagot na ang kanyang childhood dream. Aaminin niya na simula nung hiniwalayan niya ito, hindi na siya naniwala sa kasal. Nang akala niya hindi niya kailanman mararanasan ang romantikong proposal. William, naramdaman niya ang pag-iinit ng dulo ng kanyang mata. At bago pa man siya makapagsalita, hindi niya na napigilang tumulo ang luha. Are you serious? After everything that happened? How do I know you won't just leave when things get rough? Because I've learned, Sophie. I've realized how much I love you, how much I need you. Hindi ko kailanman dapat pinabayaan ka and I promise this time I won't. Pero paano kung... Bago pa siya makatapos sa kanyang balak na itanong, marahan na, biglang nilapitan siya ni William at masuyo nitong pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Look at me, Sophie. I'm not perfect. I make mistakes, big ones. But if you let me, I'll spend the rest of my life proving that I'm worthy of you and the kids. Tahimik na tumango si Sofia. Naramdaman niya ang bawat salita ni William. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalinlangan, may bahagi ng puso niya na gustong maniwala ulit. William, mahal kita. Pero natatakot pa rin ako. Then let me be the one to prove to you that there's nothing to be afraid of. We'll face everything together, one step at a time. Just say yes, Sophie. I'll wait for as long as you need it. Are you really willing to go through all this for us? Yes, Sophie. For you, for our family, and for our future. Naramdaman niya ang muling pagtibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Sa wakas naramdaman niya ang handa na siyang magbigay ng isa pang pagkakataon sa kanilang dalawa. Yes, William. Let's start fresh. Let's build the family we always dreamed of. Niyakap siya ni William ng mahigpit na parang hindi na siya kailanman pakakawalan nito. Mahigpit ang kanilang pagkakayakap. Pareho nilang naramdaman ng bigat na nawala sa kanilang mga balikat. Alam nilang hindi magiging madali, pero handa silang harapin ang lahat ng magkasama. Habang magkayakap sila, naramdaman ni Sofia ang init ng braso ni William at alam niyang sa pagkakataong yun, hindi na sila bibitiw pa sa isa't isa. Isang maganda at maaliwalas na araw ang sumalubong kay William sa araw ng kanilang kasal. Ginusto ng lalaki na mabigyan ng mala fairy tale na kasal ang kanyang mapapangasawa kaya naman
Nagpatulong siya sa mga pinsan nitong si Samarathea. Dahil dito, hindi mo kami isusumbong sa magiging misis mo ha. Nilingon ni William ang nakangising pinsan ni Sofia na si Tyrone. Okay, but fix your bow. Baka irapan ka na misis ko. Ngumuso pa ito bago umayos ng tayo at tuluyang inayos ang bow. Inayos din niya ang pagkakatayo habang naghihintay sa harap ng altar. Kumuha muna siya ng hangin at pinuno ang kanyang baga bago yun pakawalan. Are you nervous, Dad? Tanong ni Sean na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng kanyang ama habang suot ang maliit na tuxedo. A little bit, Sean, but it's kind of nervous. Parang hindi lang ako makapaniwala na sa wakas nangyayari na ang bagay na matagal ko nang hinihintay. Don't be silly, Dad. Sabat ni Sarah na nakataas ang kilay at naka-cross arm pa na parang isang maliit na dalaga. Mommy's gonna say yes, so stop worrying. Well, let's hope you're right, my little princess. Nang magsimulang tumugtog ang musika, dahan-dahang pumasok doon ang kanyang napakagandang bride. Nakasuot ito ng engrandeng white gown na humahapit sa bawat hubog ng katawan nito. Hindi mapigilan ng lalaki na mapangiti sa bittersweet na alaala niya dito. Hi, ako nga pala yung tinulungan mo kahapon, yung binubuli sa back alley. Isang magandang babae ang basta nalang sumulpot sa harap niya. Naka-ponytail ang medyo may pagka-wavy nitong buhok. Sofia Ross nga pala ang pangalan ko. Ikaw? William Flores. Agad nitong kinuha ang kamay niya dahil sa simpleng hawak na yon. Naramdaman niya ang pagdaloy na kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanyang sistema. And I'm so happy to meet you, William. I don't have a friend. Can you be my friend? Balak niya sanang tumanggi. Pero na makita niya ang kinang sa mata nito at lambing ng boses. Wala siya sa sariling napatango. Alam niya ng araw na yon, iba na agad ang epekto sa kanya ng babaeng ito. Lalo na nang mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa. Pero ang akala niya iba ito sa lahat. Na hindi nito kailanman gagamitin ang koneksyon para lang mas mapalapit sa kanya. Dahil ang akala niya natural at mutual ang nararamdaman nila. I want you to marry her. Si Sofia Ross. Marry her or I will remove your inheritance. Kahit pa hindi pilitin ng lolo niya na may pakasal dito, gugustuhin sana niyang pakasalan to. Dahil ang akala niya simple lang to, na kahit kailan hindi ito masisilaw sa sariling kapangyarihan. Pero nagkamali siya. Kagaya lang to na ex-girlfriend niya. Na ipipilit ito ang sarili sa kanya. I'm not marrying her. Dahil engaged na ako sa ibang babae. Pagsisinungaling niya. Pero dahil doon, isang malakas na sampal ang natanggap niya. Ngunit nang marinig niya ang pagsinghap ng babae mula sa likod niya, mas nagalit lang siya. Grandpa, huwag niyo na lang pong pilitin si William. Ayos lang po. Iha, hindi. You and my grandson will get married whether he likes it or not. Dahil doon, nagalit siya sa lahat. Nagalit siya kay Sofia. Nang pakasalan niya ito, pinangako niya sa sarili na ito mismo ang magsisisi na ipinilit pa nito ang sarili. Mahal na mahal kita, Sofia. Mahinang bulong ni William. Natiyak niyang walang iba makakarinig. Mahal din kita, William. Sobra. Mommy, are you really gonna be daddies forever? Inosenteng tanong ni Winston. Dahil doon, napatawa ito sa lahat ng naroon, lalo na kay Sofia. Yes, baby. Mommy's gonna be with Daddy forever, I promise. Masayang pumalakpak si Winston at sumunod na rin ang iba pa nilang anak. Today isn't just about me and your mom, kids. It's all about us being together as one family. Tama yan, Daddy. We're finally a complete family. Sigaw ni Sean. Nang tuluyan na matapos ang perpektong marriage ceremony para kay Sofia, niyaya niya agad ang mga pinsan para magpakuha ng pictures. Hoy Tyrone, halika na dito. Magpicture na tayo sa napakarupok nating pinsan. Biro ni Summer bago nito hagkan ang kanyang pisngi. Congratulations, Sophie. I'm so happy for you.
Thank you guys for listening to all of my rants, for loving our kids. Kahit mas pasaway pa kayo kasi sa mga anak ko. Tuluyan ang naiyak si Sofia. Kaya mabilis na lumapit ng tatlo niyang pinsan para bigyan siya ng mainit na yakap. Kapag sinungitan ka ulit na asawa mo, isumbong mo lang sa amin. Kami ang gaganti para sa'yo. Dad, will you and Mom be like this forever? Tanong ni Wilbert. Nahalatang may konting kaba sa kanyang boses. Yes, Wilbert. I'll make sure of it. Promise, Dad? Tanong ni siya na tila gustong makasiguro. Promise. No more leaving, no more goodbyes. This is it. Tayo magkakasama hanggang dulo. Mabilis ka palang tumakbuhan. Of course, I'm still faster than you. Sagot niya habang tumatawa, sabay tingin kay Sarah na nagpapakyut na tumatawag sa kanya. Mommy, hide behind me! Sigaw ni Sarah na nakalabas ang braso para protektahan ang kanyang ina mula kay Winston. Na ngayon abala sa paghahabol. Nang makalapit si William sa kanila, napahinto ito bago tumitig kay Sofia at sa mga bata. Nakita niya na ang ngiti ng asawa, ang saya sa mga mata nito, pati ng kanyang mga anak. At naramdaman niyang sa wakas, natagpuan niya na ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nang matapos ang paglalaro nila, lahat sila ay naupo sa damuhan at hinihingal pang tumatawa. Yumakap ang mga bata kina William at Sofia at ang isang malaking yakap na pagmamahal ang kanilang pinagsaluhan. Mom, Dad, this is the best day ever. Ani Sean. I agree. This is the start of something beautiful. And I promise araw-araw natin itong gagawin na mas masaya at mas puno ng pagmamahal. Napatingin si Sofia kay William. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang tunay na kasiyahan na matagal niya nang inaasam. Sa pagyakap niya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, alam niyang nahanap niya na ang tahanan na dati tila imposibleng maabot. Magkahawak kamay sina William at Sofia habang pinagmamasa ng mga bata. You know, kung babalik ako sa nakaraan, I'd still choose you. Sa lahat ng pagkakamali ko, ang pagpili sa iyo ang pinakatama. Ngumiti si Sofia. Nararamdaman niyang halos sumabog na ang puso niya sa labis na kaligayahan. Hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa iyo. Hindi ko rin akalaing magiging ganito tayo kasaya. Na magiging buo ang pamilya natin kahit ilang beses tayo nasaktan nun. Marahang hinaplos ng asawa niya ang kanyang pisngi. We've come a long way, haven't we? Kahit napuno tayo ng sakit at lumbay, you still love me. And because of that, I've changed. I found purpose in loving you and our kids. Tumingin si Sofia sa kanilang mga anak. Kalaunan, tumangu-tango naman si Sofia. They gave us reason to keep going. Sila nagbigay sa atin ng liwanag sa kabila ng dilim sa paligid natin. And now, I see life differently. Every moment, every laugh, every smile that they do, it's all worth it. We've built something beautiful out of broken pieces. At sa mga oras na yon, isang bagay lang ang natutunan ni Sofia Ross Flores. Ang hayaan ng sarili niyang magbigay ng pangalawang pagkakataon. At kung hindi man yun kumana, piliin niya ang kanyang sarili. Pero, dahil sa pangalawang pagkakataon na yon, natagpuan niya ang kaligayahan sa piling ng kanyang business tycoon na asawa. Walang iba, kundi si William Flores. The end.